what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ngayon ay ating pag-uusapan, no? Itong pahayag ni Senator Ping Lacson mga kababayan, no? At tila paiimbestigahan na po niya itong mga flood control projects ng mga politiko mga kababayan. Okay. Mukhang pati si Senator Chis Escudero madadali dito mga kababayan. Dahil nga nakaraan, no, nabunyag na may mga insertion etong si Senator Chis Escudero sa kanyang mga flood control projects mga kababayan, no? Talagang billion-billion po, no, yung sinasabing in-insert po nitong si Senator Chis Escudero at mukhang pati siya ay matatamaan ng investigasyon na gagawin ni Senator Ping Lacson mga kababayan dahil talagang hindi po nasolusyonan ito pong pagbaha, no? At nakita naman natin talagang buong Metro Manila, Rizal at iba't ibang panig ng bansa ay nalubog po sa baha mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto na nga mga kababayan, no? Ito yung post ni Senator Ping Lacson at sinasabi nga po niya dito, no, flood control. Kinwestiyon ni Senator Ping Lacson kung bakit marami pa ring lugar sa bansa ang lubog sa baha sa kabila ng taunang pagtaas ng budget para sa flood control program. Sa kanyang paghimay ng budget, tinukoy ni Senator Lacson na tinatayang 2 trilyon. Grabe mga kababayan, 2 trilyon po, 2 trilyon na ang nagastos ng DPWH sa nakalipas na 15 taon para sa flood control program. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang problema sa pagbaha, mga kababayan. No, nananatili pa rin dahil talagang hindi naman po nasolusyonan, no, yung problema na yan sa pagbaha mga kababayan. Siguro isa na rin po sa nakaka-apekto dyan is yung pagdami ng subdivision. No, at may mga nakikita rin ako na sa mga balita sa iba't ibang lugar, mga kababayan, na kung saan yung mga ilog, mga sapa, yung mga daluyan ng tubig na i-convert na rin, no, ito subdivision mga kababayan. Ibig sabihin, yung daanan talaga dapat ng tubig natatabunan na po o nahaharangan na mga kababayan. Kaya hindi na iiwasan yung pagbaha. Pero masakit sa ulo, itong 2 trillion pesos mga kababayan na hindi natin alam kung saan po nalagay, no, yung 2 trillion na yan. Kaya naman itong si Senator Ping Lacson may babala po sa mga politiko. Ito po yan mga kababayan, panoorin po natin. Samantala, nagbabala si Senador Panfilo Ping Lacson sa mga opisyal ng gobyerno na naglaan ng bilyones sa flood control projects sa 2025 national budget. Ako, ito mga bilyones po mga kababayan, ha? Ang inilaan para sa flood control projects, no, bukod po sa DPWH, no, meron din flood control projects etong mga politiko mga kababayan. Meron pa nga tayong nakita sa balita na kung saan, no, may nakapaskil pa, no, na picture ng politiko na kung saan may nakasulat na flood control project, no, pero mismong yung paskil na yun mga kababayan, no, nalubog sa baha. Kita ng matinding pagbaha, iginit ni Lacson na kailangang magpaliwanag ang mga opisyal hinggil sa batayan ng kanilang paglalaan ng pondo. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Dapat talaga mga kababayan, no, na imbestigahan na yung mga flood control projects na yan. Dahil sobrang lala, no, netong nakaraang pagbaha sa kabuuan ng Metro Manila mga kababayan. Maraming dapat ipaliwanag ang mga opisyal ng gobyerno na naglaan ng bilyones na pondo para sa mga flood control projects sa 2025 national budget. Ito ang deklarasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson kasabay ng naranasan nating matinding pagbaha dahil sa habagat. Ngayon pa lamang ay inaabisuhan na ni Lacson ang mga opisyal na sangkot dito. Kailangan magpresenta ang mga ito ng mga datos at pag-aaral na pinagbatayan ng kanilang paglalaan ng malaking pondo sa isang lugar.
binigay na halimbawa ang 1.9 billion pesos na flood control project sa isang maliit na barangay sa Oriental Mindoro. At diba? Grabe, billion pero napakaliit lang ng project, mga kababayan. Grabe, no? Bilyones pero napakaliit lang ng project. Diba? Saan nilagay yung bilyones na yon? Isa ding maliit na bayan sa nasabing probinsya ang pinaglaanan ng 10 bilyong piso. Sabi ni Lacson, ang mga nag-uusap lang sa mga ganitong proyekto ay ang kontraktor at congressman. O kaya ay kausap ni congressman ang kanyang sarili dahil siya din ang kontraktor. Nako, yun ang masaklap. Siya din yung kontraktor. Diba? Madami yan eh. No, yung sila mismo, yung gagawa ng project, tapos sila rin mismo yung kontraktor. Marami umano sa mga inilalaan na pondo taon-taon na hindi nagagastos dahil hindi ito alam na mga ahensya dahil bunga ito ng congressional insertion sa halip na nagamit sa mga proyektong pangkabuhayan. Muling hinimok ng senador ang publiko na sumali sa pagbabantay sa budget process dahil ang national budget ang lifeline ng ating ekonomiya. Pagtitiyak ni Lacson saan man siya mapabilang sa majority o minority sa Senado ay hindi nito tatalikuran ng kanyang sinimulang advokasya sa pagbabantay sa national budget na una nitong tinawag na mangled beyond recognition ang 2025 national budget dahil sa laki ng mga congressional insertion. Para sa mga congressional insertion, mga budget insertion, mga babayan, no, yan yung tinutukoy dito ni Senator Panfilo Lacson. Diba? Sa isa pang pahayag, mga babayan, at dito sa report na to, makikita natin dito na sinabi, Lacson noted that while the Department of Public Works and Highway has spent estimated 2 trillion for flood management for the past 15 years or 350 million a day, the problem is still persists. Ibig sabihin, hindi pa rin nawawala. Nandun pa rin yung problema. Isn't it absurd that the rise of floodwaters in our malas country is directly proportional to the increase in the annual budget for the national government's flood management program? For 15 years since 2011, the TPWH is supposed to have spent almost 2 trillion pesos. No, and yet, sabihin, mga kababayan, na sa loob ng 15 taon, gumastos ang DPWH ng 2 trillion pesos, no? Para lang po sa flood control projects. Pero patuloy pa rin, no, yung pagbaha at sinasabi nga po niya dito, 350 million a day, no, yung nagagastos. Pero baha pa rin. Diba, mga babayan? O panoorin pa natin to isang balita, mga babayan, no, na interview na itong si Senator Pin Lacson, mga kababayan. Ito yan, no. Rin siya, former senator, siya ngayon ay buong muli, Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga po sa inyo. Kasi sir, magandang umaga. Sa mga taga-subaybay, magandang umaga rin. Sinusubaybayan ko ho ang mga tweet ninyo. At ang isa sa tweet yung nasa X ngayon ay sinasabi ninyo na 2 trilyong piso ang ginugol na ng pamahalaan in the past 15 years para sa flood control, water management, flood management project ng pamahalaan. Mayroon ho ba kayong idea kung ilan ang DPWH initiated at ano naman ang porsyento dito ng congressional singit, Senator? Ang basihan ko rito, kasi sir, yung GAA mismo, 2011 hanggang 2025, no? Na kung saan, actually almost 2 trillion, 1,907,880 million pesos. Yun ang pumasok na sa loob ng 15 taon. So kung i-average natin, nasa fast forward na tayo on a daily basis, parang nasa mga 348 million a day yung ating nagastos at ginagastos kung na-release. Kasi ito gato especially itong 2025, maraming naka-pisaro yung for issuance of SARO.
Ibig sabihin, hinold ng Malacanang kasi nga malaki ang problema ng 2025 budget. So hindi lahat ito Alright, naputol ang linya ni Senator. Balikan natin si Senator. Hanapin natin mga babayan. Pumapalo tayo ng nasa mga 340. Sabihin natin 350 million a day. No? So, tinignan namin, ano bang halaga ng isang yung tinatawag na cutter suction dredger, yung dredging machine, ano? Yung mid-size nito, nasa mga 1.5 hanggang mga $8 million. So sabihin na natin $5 million. Nire-relate ko lang para mas for better appreciation. Opo. Kung $5 million, therefore, nasa mga 285 million pesos ito. Aba, araw-araw pala, pwede tayong bumibili ng isang dredger. Mid-size, ano? At meron pang mabubutal tayo mga 60 plus million araw-araw na pwede natin gamitin. Yung excess noon, pwede na excess na nasa mga 60 plus million, pwede natin gamitin sa yung portion noon pang maintenance at saka pang operating expenses. So, yun lang, inirelate ko lang para maipaliwanag lang natin na kung tama lang yung pagkagastos natin ng ating tao ng budget para sa flood management program, siguro wala tayong baha ngayon. Alright, Senator, itong pangyayaring ito, kinocover ko pa ang Senado, 87 to 92. Kapag ka may pagbaha, Marikina, Pasig, other areas in Metro Manila and at madalas sa bahagi ng Rizal, Bulacan, ito'y tuloy-tuloy na isyong naririnig ho namin. Nire-recall ko ho habang ako'y nagda-drive patungo dito sa DSRH, nire-recall ko parang wala pa akong nakitang nakulong na kontraktor. Wala pa rin ako, parang hindi ko maalala kung in recent history ay may nakulong na mga opisyales involved sa project control. Mayroon ho ba kayong naalala, Senator? Sa flood control, wala rin ako maalala. Sign of the times kasi tama lang itong paksaan natin dahil, ayan, baha na naman, sunod-sunod yung mga bagyo. At may mga namatay pa tayong mga kababayan. Bukod doon sa napakalaking perwisyo, na bilyong piso na naman yung sa damage, yung perwisyo ng baha. So, kaya na kami nagkaroon ng interest ng aking mga staff kasi tuloy-tuloy yung pagre-review namin ng national budget, paghahanda nga para sa budget deliberation para sa 2026. Ito isang nakita namin na balikan nga natin kung nakailang taon na tayo. Nasundan namin yung flow, yung pattern, Nagsimula tayo 2011 kasi kung 15 years nag-uusapan. 2011 nasa mga 11 billion, 10 billion, akit siya ng 30 billion, 40 billion, 60 billion. Nagsimula itong naging 9 figures noong 2018. Pumalo na siya na mahigit 100 bilyon. 2018, sino pangulo natin noon? Diba yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, 2018? Ibig sabihin, mga babayan, noong panahon ni Duterte, doon tumaas yung pondo ng flood control project. Saan napunta, mga babayan? Saan napunta yung ganong kalaking budget para sa flood control? Grabe malaking pasabog to, Senator Ping Lacson. Ibig sabihin, nung panahon na yun, doon talaga pumalo. Na lumaki yung flood control project noong panahon ng dating Pangulong Duterte, mga babayan. Pakinggan ulit natin to 9 figures. Noong 2018, pumalo na siya na mahigit 100 bilyon. Ang pinaka-ultimo na nitong pagdating na ng 2018, tumaas na at yung 2023, 2024, 2025, yun talaga. Nasa mga 300 plus na billion. So, itong 346 billion, itong sa 2025, alam ko maraming nakapisaro rito. Hindi nire-release na malaki. Kasi nga, karamihan dito, marami rito, insertions.
yung napasama sa mga insertions na wala namang pag-aaral na ginawa, walang pagkukonsulta sa DPWH. By the way, Sec, ang pinag-uusapan lang natin dito yung flood management program ng DPWH. Correct. Kasi sa national budget natin, bukod pa yung nakalaan sa MMDA. Nakabukod yun. Billion din yun. So hindi pa natin kinukwenta yon. Ang Metro Manila. Sa pag-aaral ko ho, ngayong taon ang budget ng DPWH sa Metro Manila is about 32 billion at ang budget ng MMDA sa flood control, maintenance and operation is about 2 billion. Kumbaga sa Metro Manila, yun ho ang subject to further validation, pero yun ho ang initial data na nakita ko. Pero ang tanong ko, Senator, saan patungo yung pag-aaral ho ninyo sapagkat maliban sa policy guidepost na maaaring makita ho ninyo, paano yung accountability ho rito? May naiisip po ba kayo na tingnan ito from the point of view of accountability, not only to check on the systems? More on policy, kasi kung ganyan kalaki na yung nagugol, ano na yung nangyari sa nakaraang 15 taon? Ano yung progress? Ano yung mga pinaglaanan natin ng pondo? Ano yung pinagawa natin? Ano yung mga flood control management program na nakalatag? At kung ito'y hindi effective sa polisiya, baka dapat pag-aralan natin at reviewin natin kung ano yung mga mali at itama natin. Halimbawa, sa accountability, hanapin natin kung paano nagastos para hanapin natin kung sino yung kumahanap pa natin, sino ng kontrata rito, sino yung nag-insert dito, sino yung responsable. Gagawin kong example initially, again subject to further validation. Dito ho sa Metro Manila, dalawang LGU ang may Drainage Master Plan, DMP. Yan ho ay ang Quezon City at ang lungsod ng Maynila. As early as July 2021, nag-initiate si Yorme para magkaroon ng Drainage Master Plan at yan ay natapos na at ngayon ay presenta sa MMDA at sa DPWH. Ang City Council ng Quezon City ay nagpasa na ng resolution adopting the same, more or less, same template ng Drainage Master Plan. Pero nung kausap po namin yung MMDA at DPWH, walang integrated na Drainage Master Plan sapagkat luma na ho ito, alam naman ho natin, papache-pache. So yung policy-wise, baka pwede rin tingnan ho ito, Senator, sapagkat hindi pwedeng ang LGU ang nag-i-initiate nito sapagkat magkakadikit. Pero in the absence of a National Drainage Master Plan, in the absence of a Regional Master Plan, napipilitan ngayon yung mga LGU na, teka muna, gumawa na kami at mag-initiate na kami. Pwede rin sigurong silipin yan, Senator. Tama, meron tayong Metro Manila Council, meron tayong Metro Manila Development Authority. Dapat talaga ma-integrate. Aside from integrating yung lahat ng effort para sa drainage, sa pagpaplano, dapat long term kasi walang continuity. Alam mo, pag nagpalit ng administration, panibagong groundbreaking na naman kung anong proyekto, panibago na namang iibahin. Hindi ba pwedeng magsagawa tayo ng isang talagang pangmatagalan na plano na sa gano'n, tuloy-tuloy, na maski kung sino nakaupo, yun ang susundin na para master plan. Wala tayong gano'n eh. Sa Amerika nga, di ba, pagka, 20 years from now, alam na nila kung ano yung kalsadang lalapad, kung ano yung kalsadang bubuksan. Alam na nila, tayo hindi eh. Wala tayong ganong plano, kaya maski yung traffic, napakalaki ng problema natin. Okay. Kasi walang master plan, walang long term. Actually, nandyan lang tayo lagi sa medium term development plan. Hindi parang good for 6 years eh. 5 years or 6 years. So, yun ang siguro malaking problema natin na kailangan sa aspekto ng policy. Dapat pag-aralan natin na mag-long term planning naman tayo. Senator, balikan ko yung accountability. Naalala ko, nung reporter ako, sa Old Congress Building, ang Senate noon ay nasa 4th floor at ang baba ng Old Congress Building, which is now National Museum, ay Sandigan Bayan at Tanod Bayan. Naalala ko, pagka walang hearing sa Senado, bababa ako sa Tanod Bayan kay Raul Gonzales at sa Sandigan Bayan kay Presiding Justice Francis Gatchio Terena. Nakapila doon yung mga tinutugis, inuusig ng batas sa mga issue ng korupsyon sa pamahalaan.
pagkatapos nung sunod-sunod ng publicity noon, medyo to a certain extent nagkaroon ng takot, nagkaroon ng hiya sa kapwa at takot sa Diyos yung maraming government official. Ngayon nakikita natin yung congressional singit or insertion kung tawagin ng both houses of Congress or ng media. Ang tawag ko dyan ay singit talaga, sinisingit ho talaga yan walang nakukulong, walang nakuusig. Baka yung accountability din ho, maliban sa policy guidepost, ay baka pwede na rin makita. Hanggat walang nakikitang mukhang naikukulong, Senator, na mga kontraktor, ay baka kahit maganda yung sistema ho, o polisiya, baka doon tayo nagkakaproblema, Senator. Yeah, I couldn't agree more, no? Kasi ako, kasi ang background ko talaga, law enforcement, ang approach ko is more on yung punitive. Kasi, alam mo, para hindi pa marisan, kailangan may nakikita talaga yung mga kababayan natin na merong napaparusahan. Kasi kung wala talaga napaparusahan at walang nananagot, nakakaengganyo ito May encourage talaga, diba? Madali namang lusutan. So, madali ang pera. Doon na lang tayo sa madaling lumusot at madali yung pera. Pero kung mahirap lusutan at alam nilang merong certainty na sila ay mapaparusahan dahil nakikita nila sa iba na maski ganong kataas ka ang posisyon mo sa gobyerno, papapanagutin ka, malaking bagay yon para sa mga tumutubo pa lamang na mga pumapasok sa politika o pumapasok na magiging congressman o senador. Kasi ang nangyayari pagpasok pa lang, ang sa briefing, iba mas maraming briefing yung otherwise kesa do sa wise. Parang ganun Alam mo nung nag-provincial director ako sa isang lugar, hindi ko nabanggit sa provincia. Ganun ang briefing Pagka-briefing sa akin ng outgoing, narinig mo na yung wise, would you like to hear the otherwise? Alam ko na ibig sabihin pag otherwise, waiting yun Anyway, Senator, two more issues habang I'll take advantage of this bago magsona. Senator, pwede bang pag-aralan ng Senado sapagkat other than the policy and accountability ng mga nakalipas, napansin din ho natin na yung marami mga presidential appointees, mga nasa executive branch. So, congressional singit, alam na natin, both houses of Congress, pork barrel, and the use of pork barrel, substantially na-discuss na yan. Another issue, baka pwede pag-aralan ng Senado, Senator Ping, na magkaroon ng batas na yung mga nasa gobyerno pa ng mga presidential appointees and career government officials sa executive branch, pagbawalan ng tumakbo. In this case, halimbawa sa 2028, kung sila ay nasa gobyerno pa 2 years before the election, sapagkat yung tulad ng sa budget, nagagamit ho ito skewed para sa political partisan interest, baka kako pwedeng pag-aralan na yan ng Senado, Senator, na pagbawalan yung mga presidential appointees or mga opisyal o empleyado ng gobyerno appointive, na kapag ka nasa loob ka ng gobyerno, bureaucracy, in 2 years bago mag-election, bawal kang tumakbo. Para maliban doon sa accountability nung nakalipas at yung policy design i-reformulate para maging long-term ang impact nito, ay baka mayroon ding control system na yung mga nasa executive department ay hindi nagagamit din yung pondo in preparation for elections, Senator. Alright, so yung mga kababayan, so maganda itong sinasabi dito ni Senator Panfilo Lacson. Sabi nga niya dito, na bigyan natin ng example, kasuhan natin, ipakulong, yung mga taong gumagawa ng ganyan, yung mga nag-i-insert ng budget, 'di ba mga kababayan, kasi naapektuhan talaga tayo 'di ba? So talagang hindi sayang yung boto ko dito kay Senator Panfilo Lacson. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Abangan nyo po, may mga reaction videos tayong ina-upload. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.